Nagsisimula ang chapter sa punong himpilan ng Wandering Merchant Association. Nakipagkita ang hepe ng Secret Inspection Bureau sa ama ni Zereth upang ipaalam ang ilang napakaseryosong kaganapan na mahirap paniwalaan para sa Zorro. Ang pinuno ng Wandering Merchant Association na si Mason ay nagsimulang manginig at nabitawan ang kanyang baso nang marinig na pinatay ang Deputy Director ng Secret Inspection Bureau. Kinumpirma ito ng direktor ng Inspection Bureau, at sinabing natagpuan ang bangkay nito sa isang tambakan ng basura sa slum district ng Passageway Village. Lalong natakot si Mason nang marinig ito, hindi dahil sa pagkamatay ng tiwaling Deputy Director, kundi dahil siya ang ama ni Zereth na nawawala simula nang matapos ang paglilitis. Tinanong ni Mason ang direktor kung posibleng may kaugnayan ang pagkawala ni Zereth sa insidenteng ito, at sumagot ang direktor na wala pa silang katibayan tungkol doon. Gayunpaman, isang katotohanan na hindi pa nila nahanap ang katawan ni Zereth. Nagpasya ang hepe na hindi na magpigil sa kanyang mga duda, at sinabi kay Mason na laging iginigiit ni Zereth na dapat nilang masusing imbestigahan si Greed, maging noong huling paglilitis ay nagprotesta ito laban sa desisyong palayain siya. At eksaktong pagtapos ng paglilitis nang bumalik si Greed sa ika-55 na palapag, naglaho si Zereth. Sinasabi ng direktor na ang kanyang kutob ay nagdidikta na ang pagkawala ni Zereth, pati na ang pagpaslang sa Deputy Director, ay kapwa may koneksyon kay Greed. Dahil dito, nag-alala si Mason para sa kanyang anak at nagalit sa kanyang sarili dahil nagtiwala siya kay Greed sa lahat ng pagkakataong ito. Agad niyang inutusan si Director Vega na ipatawag ang mga pinuno ng Mercenary Association at ng Magic Tower, dahil kailangan nilang magkaroon ng napakahalagang diskusyon tungkol sa mga banta na kinakaharap ng Tore mula sa loob. Sa parehong pagkakataon, sa ika-79 na palapag, nagpasya si Ayuna na ibigay kay Sejan ang gantimpala sa pagkapanalo sa paligsahan sa pag-aani ng Carrot. Nabigla si Sejan sa kanyang kilos at nagtanong kung sigurado ba siya dahil tiyak na napaka-espesyal ng premyo. Gayunpaman, walang duda sa isip ni Ayuna na dapat itong mapunta kay Sejan, at sa kakatwang pangyayari, ang premyo para sa paligsahan sa pag-aani ng Carrot ay isa ring carrot. Muling tinanong ni Sejan si Ayuna kung sigurado ba itong ibibigay sa kanya ang premyo dahil siya naman ang nanalo, at sumagot si Ayuna na mas kailangan ito ni Sejan kaysa sa kanya. Pumayag si Sejan na kunin ang carrot at nagpasalamat, habang tumatawa naman si Ayuna, alam na nakaiwas siya sa isang malaking problema dahil sa kanyang pagkabukas palad. Nang basahin ni Sejan ang impormasyon sa window ng carrot, nalaman niyang tinatawag itong Agility Carrot, na puno ng kapangyarihang mahika. Matagal na itong nalantad sa malakas na mahika, na nagbigay dito ng mga espesyal na katangian. Gayunpaman, itinanam ito ng isang magsasaka na hindi man lang alam ang mga pangunahing kaalaman sa pagsasaka, kaya naman napakasama ng lasa nito. Ngunit, ang mga epekto nito ang tunay na mahalaga, pinatataas nito ang agility ng 1 puntos ng permanente kapag kinain. Itinanam ito ni Ophelia, ang magsasaka ng Green Tower, at ang shelf life ng C+ grade na carrot na ito ay 100 taon. Bagaman hindi mukhang malusog ang carrot na ito kumpara sa mga itinatanim ni Sejan, mas interesado siya kay Ophelia. Naisip niya na kung ang Green Tower ay mayroon ding magsasaka ng tore, tulad ng Golden Tower, malamang na ang bawat tore ay mayroon ito. Samantala, naglalaway sina Baby Bear at ang Father Rabbit nang makita ang carrot, at tinanong sila ni Sejan kung gusto nilang kainin ito ng magkakasama. Sa una ay wala silang dahilan para tumanggi. Ngunit nang maamoy nila ang carrot at mapuno ang kanilang mga ilong ng nakakahilong baho, natakot sila at agad na nagbago ang isip. Nagsimulang idora ni Baby Bear ang masamang amoy mula sa kanyang bibig, habang sinabihan naman ni Father Rabbit si Sejan na ang isang bagay na napakahalaga ay dapat kainin niya ng mag-isa. Kinabahan si Sejan dahil malinaw niyang nakikita ang pagniwi ng kanilang mga mukha, at tumalikod pa si Baby Bear para itago ang kanyang ekspresyon. Sinabi nito kay Sejan na dahil napakahina niya, dapat niyang kainin ang buong carrot ng mag-isa upang lumakas. Ang prinsesa naman, sa kabilang banda, ay sadyang nasa sabik at sinabihan si Sejan na ito ay gantimpala mula sa maalamat na Harvest Festival ng Red Ribbon Kingdom, kaya tiyak na magiging kahanga-hanga ito. Hindi nagawang balewalain ni Sejan ang kislap sa mga mata ng prinsesa at ang katapatan nito, kaya nagpasya siyang kainin ang carrot para lamang sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kumagat sa carrot, umaasa sa isang bagay na masama,
ngunit ito ay higit na malala. Naramdaman ni Sejan na may itim na usok na lumalabas sa kanyang bibig dahil sa sobrang sama ng lasa ng carrot. Gusto niyang isuka ang nakapandidiring piraso ng bangungot na iyon, ngunit sinabihan siya ni Baby Bear na huwag muna itong isuka dahil kailangan niyang ubusin ang buong carrot para makuha ang buong stats mula rito. Nahirapan si Sejan na huwag magmura ng malakas sa harap ng lahat at nagtaka kung paanong ang isang carrot ay naging ganito kasama ang lasa. Nag-isip siya kung anong uri ng radioactive na pataba ang kinailangan para gawing ganito kapait ang isang bagay, ngunit nagpa siyang magpakatatag at ubusin ang lahat. Kinain ni Sejan ang buong carrot, at dahil dito, ang kanyang agility ay tumaas ng isa ng permanente. Gayunpaman, ang ating magsasaka ng tore ay wala sa mood na ipagdiwang ang pagbabagong ito, dahil ang kanyang bibig at tiyan ay parang nasa impyerno. Nagsimula siyang magsalita ng masama laban kay Ophelia, sinasabing hindi siya mahusay sa kanyang trabaho, at marahil ay dapat siyang maging ibang bagay na lamang kaysa maging magsasaka ng tore. Pinuri naman siya ni Baby Bear gaya ng pagpuri ng mga magulang sa kanilang mga anak kapag nauubos ang kanilang gamot, sinasabing napakahusay ng kanyang ginawa sa pag-ubos ng mabahong carrot na iyon. Sinabi naman ni Sejan sa kanya at kay Father Rabbit na sila ang mga nagpuwersa sa kanya na kainin ito. Gayunpaman, nagsimula siyang maghanap ng masarap na makakain matapos makatikim ng ganoon kasamang bagay. Base sa aking karanasan, dapat muna siyang magsipilyo at magmumog dahil kung hindi, magiging kasing pangit din ang lasa ng susunod niyang kakainin. Bigla, muling nagliwanag ang dambuhalang dambana ng carrot at binalot ng pulang ilaw ang lahat ng nasa paligid nito. Inanunsyo ng sistema ng tore na malapit ng simula ng ikalawang kaganapan ng Harvest Festival of Abundance, at susunod pa rin ito sa tema ng unang kaganapan. Ang ikalawang kaganapan ay isang paligsahan sa pagkakain ng carrot at tinatawag ang lahat sa dambana upang lumahok. Nasasabik ang lahat para sa ikalawang kompetisyon at nang makarating sila sa dambana, nakakita sila ng mga basket na puno ng bagong ng mga carrot. Nagtaka si Sejan kung gaano karami ang mga carrot hanggang sa sinabi ng sistema na mayroong 5,000 carrot doon, ang kaparehong bilang ng mga carrot na naani sa unang paligsahan. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na wala siyang pagkakataong manalo dahil may mga seryoso at mabibigat na kandidatong lalahok. Lumingon siya at nakita ang Minotaur King na tuwang-tuwa at tumatawa dahil sa pagkakataong ito, kumpiyansa siyang ang mga Minotaur ang maghahari. Naghihiyawan ang kanyang mga tagasunod at ang kumpiyansang Minotaur King ay itinuro si Ayuna, na sinasabing kanina ay nanalo ang maliit na nilalang gamit ang mahika, ngunit hindi na siya makakapandaya sa ikalawang kompetisyon. Kinutya niya ito at sinabing masyado itong maliit para makaubos man lang ng isang buong carrot, kaya naman nagalit ng husto si Ayuna. Sinigawan niya ang Minotaur King at binalaan na huwag siyang tatawaging maliit at dapat itong makinig sa kanyang payo kung ayaw nitong maging roasted beef. Nagtanong si Theo kay Ayuna kung wala ba itong mahika na magbibigay ng walang hanggang gana sa pagkain para maubos ang lahat ng carrot, ngunit sinabi ni Ayuna na imposible ito. Kampante ang mga Minotaur na kung walang mandadaya ay tiyak na mananalo ang kanilang hari, at nagsimula ng mag-pose ang Minotaur King na tila nanalo na siya. Ngunit, nakalimutan niyang may isa pang seryosong katunggali, at hindi nagtagal ay nagulat ang mga Minotaur nang makita ang kanilang karibal, ang ina ng Baby Bear. Tinitigan nito ang dambuhalang carrot gamit ang dati nitong masungit na mukha, at maging ang Minotaur King ay nagulat nang makita siya. Humarap si Mama Bear kay Sejan at nagtanong kung siya ba ang naghanda ng kaganapang ito dahil kanina pa siya nakakarinig ng malalakas na ingay mula sa lugar na ito. Sinabi ni Sejan na magkasama nilang inihanda ito, habang sa background naman ay takot na takot ang mga Rokan sa dambuhalang oso, nagsisimulan na tuloy akong maawa sa kanila. Masaya naman ang Baby Bear na narito ang kanyang ina, at tila sinasabihan ang Minotaur na mas malakas ang kanyang ina kaysa sa kahit sino, at sa sandaling sumali ito ay tapos na agad ang laban. Lumalabas na hindi lang siya ang kalahok, dahil sa isang maliwanag na kislap ng liwanag, lumitaw din ang hari ng mga Jewel Frog na si Gerion sa kanyang tunay na laki. Sinabi niya kay Mama Bear na hindi sila nakapaglaban kanina kaya gusto niya itong makatunggali sa ganitong paraan. Nagulat ang Minotaur King nang makita ang isa pang dambuhalang nilalang na makakalaban niya. Mapagkumbabang inamin ni Sejan na wala siyang puwang sa mesa kung saan ang mga higanti ang kumakain, kaya nagpasya siyang hindi na sumali. Sumang-ayon sa kanya si Theo, ngunit iba ang Baby Bear,
nagpa siya siyang sumali sa paligsahan dahil sa pagmamahal niya sa pagkain at para makakain ng maraming carrot. Hindi nagtagal, nagliwanag ng kulay berde ang dambana, hudyat ng simulan ng kompetisyon. Ang tatlong higanti ay nagmadaling punuin ang kanilang mga tiyan. Ang Minotaur King ay humahablat ng mga carrot ng dakot-dakot at isinusubo ang mga ito, habang buong pagmamalaki naman siyang hinihiyawan ng kanyang mga tauhan. Ngunit ang kanilang pananibik ay naglaho nang makita ang dalawa pang higanti. Isang buong basket ang ibinubuhos ni Mama Bear sa kanyang bibig sa isang go lang, habang si Garen naman ay may dilang sadyang idinisenyo para humablat ng napakaraming pagkain ng sabay-sabay. Nagsimulang mag-alala ang mga Minotaur para sa kanilang hari, at lumalabas na hindi na siya makakalaban ng maayos dahil sa isang aksidente. Sa sobrang pagmamadali sa pagkain, may mga carrot na hamarang sa kanyang lalamunan at nagsimula siyang mabulunan. Umubo siya at humingi ng tubig, ngunit sina Mama Bear at Garen ay hindi nakaranas nito dahil mas malaki ang kanilang mga bibig at patuloy lang sila sa pagmuya. Samantala, ang baby bear ay nasa kanyang maliit na anyo at masayang-masaya habang isa-isang kinakain ang mga carrot. Buong pagmamalaki namang pinapanood ni Sejan ang kanyang baby bear. Nagpatuloy ang sayawan at hiyawan ng mga Rokan, habang ang Minotaur King naman ay patuloy na umuubo habang inaalalayan ng kanyang mga tauhan. Ang kompetisyon ay nagpatuloy hanggang sa maubos ang mga carrot. Sina Mama Bear at Garen ay mukhang mga beanbag na sa sobrang busog. Ang kawawang Minotaur King naman ay hindi nakasali ng maayos at nakahiga na lang sa lupa, malungkot dahil wala nang natirang carrot para sa kanya. Inanunsyo ng sistema ang mga nanalo, unang pwesto si Mama Bear na nakakain ng 2,100 carrot, pumangalawa si Garen na may 1,973 carrot, at ang ikatlong pwesto ay isang malaking sorpresa. Pinalakpakan ni Sejan sina Mama Bear at Garen, ngunit nang makita niya ang pangalan ng ikatlong pwesto, nalaglag ang kanyang panga sa gulat. Ito ay ang maalamat at pinakamabilog sa lahat, ang cart rabbit na nakakuha ng ikatlong pwesto matapos makakain ng 180 carrot. Gulat ang lahat kung paano nakakain ng cart rabbit ang ganoon karaming carrot nang walang nakakapansin. Maging si Theo ay gustong malaman kung saan napunta ang lahat ng iyon dahil ang timbang ng kuneho ay hindi lalampas sa bigat ng 10 carrot. Lutang ang Minotaur King dahil muli siyang natalo ng isang maliit na nilalang. Tuwang-tuwa naman si Ayuna at ipinagmalaki na huwag maliitin ang mga maliliit na nilalang. Pagkatapos nito, nagbigay ang tore ng espesyal na gantimpala sa nanalo at isang nagniningning na bowl ang liwanag ang lumitaw sa kamay ni Mama Bear. Sabik ang lahat na makita kung ano ang lalabas, ngunit nang maglaho ang liwanag at lumitaw ang tunay na premyo, nadismaya at nandiri si Mama Bear. Tinanong siya ni Sejan kung bakit siya nagulat, at agad niya itong ibinato kay Sejan. Nagpanik si Sejan dahil ang anumang bagay na ibinato ng isang dambuhalang monster gamit ang buong lakas nito ay tiyak na dudurog sa kanya. Maging si Theo ay natakot dahil kahit may 9 na buhay ang pusa, tiyak na mababawasan siya ng 5 sa atake na iyon. Ginamit ni Sejan ang kanyang kamay bilang pananggalang, ngunit wala nang tatalaw sa plot armor, dahil sadyang bumagal ang bagay na iyon sapat para masalaw ni Sejan ng walang pinsala. Gayunpaman, nang tingnan niya ang maruming kulay berdeng dilaw na bola na naglalabas ng mabahong amoy, nagtaka siya kung ano nga ba talaga ito.